Para kay Mingwang yan, gusto mo bang humingi ng tawad sa akin? Si Shenke at Mingwang yan ay talentadong lalaki at magandang babae. Makatugma talaga, kahit sino ay mag-iisip. Mas bagay talaga sila. Professor Shen, ang aplikasyon ko upang maniran sa campus. Nawala ang kuryente. Titignan ko muna. Kuya Shen, Shuyi, anong ginagawa mo dito? nang wala ang kuryente sa bahay, may daga na tumakbo sa paa ko. Natakot ako. Hindi ko inakala na matakutin ka pala. Halika, huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. May kuryente na. Kita mo? Mas maganda na ngayon. Ayos lang. Walang daga sa bahay namin. Hindi ko sasamantalahin ang pagkawala ng kuryente para takutin ka. May problema ka ba? Wala. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Shenke, pwede bang hindi mo gamitin ang tono na yun kapag kinakausap mo ako? Malinaw na alam mo. Kuya Shen. Malinaw na alam mo ang aking mga iniisip. Pero ikaw... Ano ang dapat kong gawin? Gusto kong gumuhit ng malinaw na linya sa'yo. Sakim din ako sa'yo. Nagsisimula na akong kamuyan ang sarili ko. Itong scarf, para kay Kuya Shenke yun ah. Ano? Jiang Shui at Professor Shen? Nagsuot ng parehong scarf? Wang yan, sa tingin ko sinasadya niyo itong dinala para mainggit ka. Huwag mo siyang tingnan, mukhang hindi naman masyadong malamig. Naalala ko yung nangyari dati. Teka, Wang yan. Napakaraming tao dito. Ikaw na naman? Tapos na mo kayo o hindi? Walang hiyang babae. Itong sampal, ito ay upang magiganti sa huling pagkakataon. Jiang Shuyi, hindi ko inaasa na sa harap ni Kuya Shen ikaw'y para isang malit na kuneho. Pero sa katunayan, ito ay ang kabaltaran. Tanungin mo sa sarili mo kung sino ang masamang tao. Baliw ka! Subukan mo ulit akong galawin.
Sapat na ako sa iyong dalawa. Huwag mong isipin na madala akong i-bully. Chang Shuyi, tigilan mo ako! Chang Shuyi, tigilan mo ako! Mayroon ba akong kailangan sabihin sa inyo? Wala akong ganong pasensya. Anong ginagawa niyo? Huliin siya! Bitawan niyo ako! Maingon yan! Isang bagay na hindi ko makuha. Huwag mo nang isipin ito. Bakit nasa yung scarf ni Kuya Shen? Bitawan niyo ako! Deserve. Mengwan yan, nagkakaawa ka. Anong sabi niya? Tawagin mo kung nagkakaawa. Sino siya? Nagkakaawa daw ako? Hello? Shuyi! San ka? Hoy, Wan yan. Tingnan mo. Yung Jiang Shuyi may kasamang lalaki. May nangapi sa'yo? Sinong gumawa nito? Naka-holding hands pa sila. Huwag mong sabihin kay Professor Shen, okay? Oo. Pero ganito ka ngayon. Hindi ko talaga ito maitago sa kanya. Halika. Sumakay ka muna. Dadalhin kita para magamot ito. Pag-isipan ito paano natin ito sasabihin kay Shenke. Jiang Shuyi, hindi ko inasahan ganito ka pala kalande. Sumasama ka sa iba't ibang lalaki. Tingnan mo ito ngayon. Gusto kong malaman ni Kuya Shen kung sino ka. Mag-aalala si Kuya Shen pag nakita niya ito. Ano kayang mangyayari? Ikaw isang walang kwentang babae. Talagang papalayasin kayo sa bahay. Zhang Yang? Bakit sila nagkita? Sabihin mo lang kay Shenke, hindi sinadyang nahulog ka. Ang mga marka sa iyong muka, hindi rin halata. Takpan mo lang sa buhok mo. Ha? Shenke! Shenke! Bakit ka nandito? Tabi. Anong nangyari? Nahulog. Alam ko namang nagsisinungaling ka lang. Nakikita ko ito sa mga mata mo, hindi mo kaya tumingin sa akin. Shenke, ano ito? Sa traditional Chinese medicine building, isang pamayanan na may binahagi kinabukasan para sa sangkatauhan? Ito ang papel mo? Natapos ko na. Ibig mong sabihin, handa ka na bang sumali sa aming pangkat sa pananaliksik? Ang bagay na ito, sasabihin ko ito sa Dean bukas. Shenke, ginawa mo ang pinakatamang desisyon sa buhay mo. Ang pananaliksik sa gamot laban sa cancer. Para makinabang sa sangkatauhan. Lumayo ka muna. Ha? Teka. Tatawagan ko ang direktor ngayon. Sasabihin ko sa kanya mabuting balita.
Professor Shen, mag-aaral ka ng mga gamot laban sa cancer. Iyon ay hindi ka nabagol sa medical na paaralan. Tama. Pero paminsan-minsan, babalik pa rin ako. Hindi lang kita isasama sa pagsubaybay. Kung mayroong isang pambihirang tagumpay sa mga anti-cancer na gamot. Sabihin mo, anong meron? Naaalala ko pa, sa oras na iyon, ika'y mukhang may mataas ang loob. Sa hindi inaasahan, 6 na taon ang malayong narating mo sa sariling layunin. Masakit ba? Shenke! Narinig ng direktor ang balita. Gusto kitang i-treat ng dinner. Maghintay hanggang makumpirma ang bagay na ito. Gusto ko munang iuwi si Shuyi. Ikaw, baka gusto mong bumalik. Sige, maghihintay na lang ako ng isang magandang balita. Teka, Shenke! May sasabihin ako. Hihintayin na lang kita sa labas. Sige. Shenke! Ang babaeng yon, tratratuhin ko lang siya bilang kapatid na babae. Huwag mo akong intindihin. At bukod sa ayaw kong malaman mo na nasaktan siya, inihatid ko lang naman siya dito. Huwag mo na lang siyang tanungin. Alam ko, gusto mo lang makausap siya. Hoy, ikaw! Alis na ako. Shenke talaga. Professor Shen, paano mo biglang nalaman na magkasama kami ni Zhang Yang? Ipinadala sa akin to ni Meng Wang yan, ang video ng pagpasok ko sa kotse ni Zhang Yang. Nagpadala sa'yo ng video? Ang sugat sa iyong mga kamay. Dahil din sa kanya. Ayos lang. May konting hindi pagkakaunawaan. Ngunit ito'y ginawang malinaw. Professor Shen, gawin mo na lang. Walang mangyayari. Ako, ayaw kong makaapekto sa inyong dalawa. Ang relasyon sa pagitan ninyo. Relasyon? Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Anong relasyon ang pinagsasabi mo? Ikaw? Kuya Shenke! Hindi ba kayo magkasintahan? Sinong nagsabi sa'yo? Hindi na kailangan sabihin. Nung huling beses na nakasakay ka sa kotse. Wala. Naghalikan kayo. Tara na. Jiang Shuyi. Ma, meron ka pa bang numero ni Tita Jiang? Meron. Bakit? Sa college ko, sa listahan ng mga mag-aaral, nakita kong pangalan ng kanyang anak. Ma, sabihin mo kay Tita Jiang, hayaan niyang tumira si Jiang Shuyi sa tahanan ko. Parang hindi ito isang daan na paglalakbay. Iuuwi muna kita.
Shenke, ang araw ngayon ay lumabas sa kanluran. Niyaya mo pa kaming kumain dito. Si Kuya Shenke, si Jang Shuyu lang nakikita niya. Nakakainis talaga yung babaeng yun. Babalik ka rin sa akin. Mr. Wang, pinapunta kita dito kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Sabihin mo lang. Kuya Shenke, hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga. Hindi pa ako handa. Hindi na kailangang ipaalam. Malalaman mo rin mamaya. Mr. Wang, kahapon si Wanya nag-post ng video. Ano? Baka hindi mo alam. Magkasama kami sa senior. Estudyante din siya ng tatay mo. Gayun din, ang mga sugat ni Jiang Shui. Paano ba naman? Hindi niya sinabi sa akin. Ngunit may mga surveillance camera sa kalsada. Kung gusto kong malaman, malalaman ko ito agad. Kuya Shenke, ako? Hindi ako yun. Shenke, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Mr. Wang, nire-respeto kita bilang tao. Nire-respeto din kita bilang mentor ko. Kaya naman pinapunta kita. Kung hindi mo kayang pigilan si Wanwan sa mga ginagawa niya, makikick out siya. Yun lang. Nabayaran ko na ang lahat. Aalis na ako. Teka, Shenke! Shenke! Anong kalokohan ang nangyayari? Ano namang problema ang dinala mo sa akin? Paano nasabi ni Shenke ang mga salitang yon? Pa, huwag kang magagalit. Lahat ng ito hindi pagkakaintindihan. Nako! Ano? Professor Shen, hindi ka na namin mentor? Hindi ko kaya. Oo nga. Huwag ka na lang umalis. Professor Shen. Oo nga, Sige Professor na. Shen. Kung wala ka na, hindi kami masasanay. Gusto ni Professor Shen na magkasangkot sa pagsusuro sa anti-cancer na gamot. Para sa ating lahat, gumawa siya ng tunay na kontribusyon. Oo. Paminsan-minsan, babalik pa rin ako para magbigay ng lectures. Kung may mga katanungan kayo, maaari ko itong sagutin. Yehey! Ayos! Mabuhay ang guro! Yehey! Ayos! Mabuhay ang guro! Hindi mo na gustong maging guro? Pwede ka ba namin habulin at ligawan? Oo! Oo nga! Paano mo itong maibabahagi? May gusto ka ba sa amin, Professor Shen? Hindi naman pwede si Shoei, di ba? Narinig ko, magkasama daw kayo sa isang bahay. Ha? Ganun ba? Hindi yan. Kaya ako tumira kay Professor Shen. Kasi magkapitbahay kami dati. Medyo magandang relasyon ng mga nanay namin. Ang taong gusto niya ay hindi ako. Sinong maniniwala dyan? Paano ito posible? Mapagpanggap. Walang hiya. Kaya ngayon, Professor Shen, yung gusto mo, nandito ba? Yun, oo, sigurado ako meron dito. Bakit pa kasi naiilang sa eksena? Pwede bang ako? Ayaw mo sa akin? Tingnan mo si Professor Shen. May nagustuhang tao. Dapat nandito ah. Sino? Kausapin mo si Professor Shen. Bagay kayo. Tama. Huwag magsalita ng kalokohan. Talaga bang bagay sila ni Wanwan? Tumigil na kayo sa panghuhula. Hayaan nating matapos ang ating huling klase. Mabuti! Upo na tayo. Jiang Shui, sa mata ng lahat, makatugma kayo ni Kuya Shen. Pero hindi ako susuko. Sa akin lang si Kuya Shen. Kayong lahat, umuwi na kayo. Matulog na maaga. Opo, Opo. Professor Shen. Hindi magandang pakiramdam ni Wan yan. Malayo ang bahay namin sa kanya. Pwede mo ba siyang ihatid pa uwi? Ayos lang. Makakasakay na lang ako ng taxi mag-isa. Marunong talaga magpanggap. Ngayon ko lang nakita na okay na siya. Gusto niya si Professor Shen. Alam ng buong campus. Okay ka lang ba? Tatawagan ko ang papa mo. Wag. Si Papa, may pagpupulong ngayong gabi. Hindi niya ako masusundo. Professor Shen. Ayos lang. Kaya kong bumalik mag-isa. Professor Shen, si Wan yan. Ipaubaya ko na sa'yo. Aalis na din muna kami. Kami din, Professor Shen. Uuwi na din kami. Oo, Professor Shen. Mag-ingat kayo. Bye-bye, Professor Shen. Alis na po kami. Professor Shen, sasakay na lang ako sa subway. Ibalik mo na lang siya. Hintayin mo na lang ako. Sige. Mengwan yan, itigil ang pagpapanggap. Ito na ang huling pagkakataon. Para sa kapakanan ko. Layuan mo na ako. Kuya Shenke, bakit lagi mo akong tinatulak palayo? Dahil hindi kita gusto.
Hindi mo ako gusto? Gusto mo ba talaga siya? Mas mahusay ba talaga si John Shui? Oo. Dahil iba siya, siya'y mas mahusay kaysa sa'yo sa lahat ng bagay. Jiang Shui! Jiang Shui! Lahat ng ito ay dahil sa'yo! Sana manatili ka lang sa Nancheng! Bakit kailangan mo pang pumunta dito sa Kyoto? Jiang Shui! Talagang hayang kita mawala sa Kyoto! Wow! Umuulan ng snow! Kung umulan ng snow, ang taong tulad ni Hao Yanzu, isang gwapong lalaki ang nagtapat ng pagmamahal niya sa akin. Ito'y balakubak. Dapat kang pumunta sa Kyoto para makakita ng snow. Pakiusap, huwag mo kong gambalain. Shuyi, Nandito ka na. Umuulan ng snow. Natatandaan mo pa ba nung nagsnow sa Nanxing dati? Sabi mo, parang balakubak. Pagkatapos, dapat kang pumunta sa Kyoto para makakita ng snow. Shuyi, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Kami ni Mengwang yan. Wala kaming relasyon katulad ng iniisip mo. Siya? Bakit mo ko sinusundan bigla? Sabihin mo. Isa pa, may gusto akong itanong sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Nung nakaraan, yung halik na lihim mong iniwan, nabibilang pa ba ito? Nung nakaraan, yung halik na lihim mong iniwan, nabibilang pa ba ito? Anong sabi mo? Sabi ko, yung halik na iniwan mo sa akin nung nakaraan, mabibilang pa ba ito? Kung mabibilang pa, pwede ba kita maging girlfriend? Bakit? Lagi kong natatandaan. Sa panahon na yun, bakit bigla kang umalis? Na maunawa ng sitwasyon. Sorry. Wala ko sa malungkot mong 2 taon. Nanatili sana ako sa'yo. Huwag mo nang isipin, Shuyi. Kasalanan ko to. Sa mga oras na yon, natatakot ako maapektuhan ng iyong pag-aaral, kaya wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. Sa isip ko, wala akong lakas na loob. Natatakot ako na baka ang gusto mo ay kasing edad mo. Kaya nag-aalala ka tungkol dito. Patawad, Shuyi. Shenke, alam mo ba kung ilang taon kong hinihintay ang mga salitang ito mula sa'yo? Pero ayos lang. Hindi nagtagal. 6 na taon. Sa wakas, narinig ko na. Nagde-date na ba tayo ngayon? Oo naman. Matagal ko na itong hinihintay ang araw na ito. Pero bigla naging kisintahan ko si Shenke. Parang hindi pa tayo sanay nito. Pwede bang huwag muna natin isa publiko ngayon? Una sa lahat, ikaw ang aking guro. At hindi pa ako nakagraduate. Naiintindihan ko, makikinig ako sa'yo. Sige, pasok na tayo. Sige.
Shinke. Ha? Napakaraming bagay. May bagong kapitbahay ba kami? Nakuha ko na rin sa wakas ang gusto ko. Shoyi, kumakailan? Parang masaya ka ha. Nakikita kitang laging nakangiti. Ganun ba? Baka maganda lang ang mood ko. Itong si Shanshu, hindi talaga slabak ng equation. Maraming babae sa klase natin na parang nawala ng pag-ibig. Ang bago nating instructor, mas matanda. Seryoso pa. At ang kanyang klase, hindi man lang tayo makahinga. Ngunit, extracurricular group practice lang ngayong weekend. Para sa mga naiwan na matatanda sa Yonghi Village. Kung iisipin mo, masaya naman ako. Hinatid kayo ni Professor Shen? Oo, pagdating sa classroom, narinig kong pagtawag ng instructor. Hindi siya libre kapag weekend. Tanungin mo lang si Professor Shen. Kuya Shenke, dadalhin mo kami sa extracurricular practice. Kung ganoon, pagkakataon ko na ito. Jiang Shui, sobrang bilis ng tibok ng puso mo. Shenke! Nagbibiro lang. Bukas, pupunta ako sa Yonghe Village. Magbibigay ng isang paggagamot sa mga tagayunan ng isang lugar. Sana makinig ka at magtanong. Ang mga pangunahing pamamaraan ng diagnosis. Huwag niyong maliitin ito ang pulse-cutting posture. Kasing laki ng katawan. Naiintindihan mo ba? Opo. Salamat, Professor Shen. Punong barangay. Paparating na sila. Ayan na sila. Paparating na. Paparating na. Ayan na. Professor Shen, hello. Ako ang pinuno ng Yonghe Village. Kinatawan ko ang aming nayon at nandito na kayo ngayon. Salamat sa iyo at sa iyong mga mag-aaral. Pumunta muna tayo sa komite ng nayon para magpahinga kayo. Tatawagin ko kayo agad. Gayon din, ang inyong mga matitirahan. Inayos ko na, pero ang kondisyon ay hindi kasing ganda sa inyo doon sa lungsod. Salamat sa iyong pagsusumikap, punong barangay. Ayos lang. Yun ay, maghintay ka sandali. Tatawagin ko agad ng mga taga-nayon. Pasensya ka na. Kuya Shen. Professor Shen, bakit dito pa tayo nagsasanay? Hindi ba tayo makahanap ng mas magandang lugar? Ito ay isang rural na lugar. Ang mga kondisyon ay hindi natural na hindi kasing ganda ng mga medikal na paaralan. Ito ang kahulugan at tinututukan ng Love Clinic. Bilang karagdagan, sa extracurricular na ito, may iba pa tayong dapat gawin. Doon sa timog ng Yongho Village, maraming mga halamang gamot na nakakalat sa buong lugar. Maaari nyo itong kunin sa pagkakataong ito. Opo. Professor Shen, naintindihan namin. Ang lahat ay mahahati sa mga grupo. Pagsapit ng alas 5:30, magkita tayo sa pasukan ng Dongguo. Opo! Shuyi! Zuyan, magpalit tayo. Nasa isang grupo kami ni Jiang Shuyi. Bakit ako makikipagpalit sa'yo? Si Jiang Shuyi ay may kalaman. Sa aming grupo, walang pinakamahusay na grado, so humingi ng payo sa kanya. Ikaw, Zuyan,
Ito'y pangkatang gawain. Sabihin mo lang kung may sasabihin ka. Hindi ako naniniwala na nandito ka para magtanong. Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Gusto lang kitang makasama para matuto. Parang ito yun. Tutulungan na kita. Jiang Shuyi, pinilit mo ako. Bakit hinaharangan mo ko palagi sa harap ni Kuya Shen? Sana lumugar ka. Jiang Shuyi, okay ka lang ba? Diyan ka lang! Tatawag ako ng tulong. Diyan ka lang, magdusa ka. Wanyan. Nasaan na si Jiang Shuyi? Sumasakit daw ang tiyan niya. Bigla na lang siyang nawala. Bakit biglang sumakit ang tiyan niya? Baka nakakain ng panis na pagkain. Professor Shen, siguro bumalik muna tayo sa village. Si Jiang Shuyi ay nag-isa sa nayon. Hindi siya pamilyar sa lugar. Mukhang hindi siya komportable. Tara na! Anong sabi mo? Hindi mo nakitang bumalik si Shuyi? Kanina pa kami naghihintay dito. Talagang hindi ko nakita. Meng Wanyan, nasaan si Shuyi? Hindi mo ba siya binalikan? Sumakit daw ang tiyan niya. Hinayaan ko na lang siya. Kaya hindi na ako sumunod. Ano pa bang hinihiling mo sa akin? Maghintay kayo dito. Hahanapin ko siya. Professor Shen! Professor Shen! Professor Shen, sasamahan ka namin maghanap. Pamilyar kami dito sa lugar na ito. Sige, salamat. Oh, bilis, bilis, bilis! Jiang Shuyi! Shuyi! Nasaan ka? Shuyi! Tignan niyo mabuti. Jiang Shuyi! Professor Shen, hanapin natin ito ng hiwalay. Pag nakita niyo siya, sabihan niyo kami. Sige, hahanapin ko siya dun banda. Pupunta tayo doon. Sige, Shuyi! Jiang Shuyi! Shuyi! Jiang Shuyi! Jiang Shuyi! Jiang Shuyi, nasan ka? Shinke, kailangan kong umakyat. Sigurado, mahanap ako ni Shinke. Alam kong ililigtas ako ni Shinke. Jiang Shuyi! Shuyi! Nasan ka? Shinke...